Hindi na niya alalahanin ang basta ng labis. Nakakalimot naman ang bandang ito. Halatang ibang pamahala dito kumpara sa pamamahala sa Madrid. Ang masama pa, puro mga Indio ang nakatira. Ayoko talaga sa mga Indio. 20 taon akong nagsilbi sa pagdidildil ng kain at saging sa bayan San Diego bilang pura paroko. Ngunit may ilang matatanda at Hermones Terceros lamang ang nagrid sa akin. Mga walang utang na loob. Magdaan-daan kayo pa rin naman siya. Pagkat nasa ilang tayo bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Matagal nang hindi tumuturing itago ang ganong sarili bilang Indio. Malayong-malayo na siya sa ganong mga walang galang na tao. Sigurado naman kasing saklap ng mangyari sa inyo sa amin. Naku, sigurado akong nagsayang kalaman ng pera sa pagpunta mo rito. Wala kang ibang kakainin kundi tinulas sa mga andahan at matulog na hindi nasisiyahan. Mga Ginoo, nalulugod kong ipakilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan si Don Rafael. Siya si Don Juan Crisostomo Ibarra. Galing siya ng Europa. Sundo ko siya mula sa kanyang paglalakbay. Ikinalugod ko kong lahat ng kilala. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Ikinagagalak ko kong makita muli ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mukhang kamali yata ako. Patawad ho, Reverensya. Hindi ka nagkakamali, iho. Hindi ko kailanman naging matalik na kaibigan ang iyong ama. Kung gayon, ikaw palang anak ng nasirang si Don Rafael Ibarra. Naway ang kasaya na pagkat siyang ama ay mapasayo. Gracias, Senyor. Isang mabait ng tao ang iyong ama. Imit kong nakasama ang iyong ama at masasabi kong isa sa kagalang-galang sa mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinawi ng mga papuri ninyo sa aking ama ang mga duda ko tungkol sa nangyari sa kanya. Gayong ako na kanyang anak ay walang kalam-alam. Mga mahal kong panauhin, handa na ang hapunan. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Ginoo. Sa 7 taon mo sa Europa, malamang nakalimutan mo na ang iyong bayan. Ang totoo po niya na ang bayan ang tila nakalimot sa akin. Lagi kong iniisip ang aking bayan kahit na ako'y malayo. Totoo ba yan, hombre? Opo, kahit kailan hindi ako nakalimot sa aking bayan. Sa mga bansang napuntahan mo, ano para sa iyo ang maganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya ay wala na akong ibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos kong mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura, ay nakalimutan ko na ang magaganda kong alaala sa bansang iyon. Kung gayon isa kang bulag na hangal, iho, bakit ka pa nagsasayang ng pera upang pumunta ng Europa kung wala ka namin nagustuhan? Ang iyong mga pinag-aralan ay alam din ng kahit sino mag-aaral, tanungin mo sa ating bansa. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating kura. Ganyan-ganyan ang pakitungo niya sa akin nung bata pa ako at mukhang hindi na siya nagbago. Salamat pa rin sa kanya dahil nagugunita ko ang mga panahon na ang kanyang reverensya ay madalas dumalaw sa aming tahanan at nakakasalo ako sa pagkain ng aking ama. Senyores, Kapitan Tiago, pabalik ko lamang mula sa Europa, kaya't maintindihan niyo ako na kailangan ko na agad na lumisan. Pupunta ako sa San Diego, sa Macalawa, para sa Todos los Santos, kaya't may kailangan pa akong katagpuin. Hindi ka na ba talagang mapipigilang umalis, Ibarra? Sana mahintay mo ang pagbalik ng aking anak na si Maria Clara. Alam kong matagal ka niyang hinihintay. O manin aking Don, ngunit mahalaga ang aking katagpuin ngayon. Muchas gracias sa hapunan, Kapitan. Walang anuman, Ibarra. Patnubayan ka ng Diyos sa inyong paglalakbay. Si Ibarra ay lumalakad, nadibatid kung saan siya patungo. Sa mahinang lakad ay narating niya ang liwasan ng binundok. Nagpatuloy siya sa daang sakristiya. Naroon ang mga intsik na nagtitinda ng sorbetes at mga babaeng nagbibili ng punong kahoy. Diyos ko, parang pangarap lamang ang 7 taon ko sa Europa. Naramdaman niya ang dantay ng isang magaang kamay sa kanyang balikat. Namalas niya ang tinyenteng nakangiti. Binata, mag-ingat ka sa mga lihim mong kaaway. Ang nangyari sa iyong ama ay dapat magsilbing aral sa inyo. Pagpatawad niyo ko sa warin niyo naging mahal sa inyo ang aking ama. Ngunit sa aking pagkakabatid, wala ako o kahit na aking ama ng mga lihim na kaaway. Madalas sa sobrang katatagan ay nagdadala sa atin sa pamakan. Ngunit hanggang sa huling hininga ng iyong ama, hindi pa rin siya makapaniwala na meron pa siyang mga nagtatagong kaaway. Ngayon ay alam ko na ang dahilan kung bakit si Kapitan Tiago ay nag-aalangan na magsabi sa akin ng mga nangyari sa aking ama. Ngunit, bakit siya nakulong sa palitan? Ano ang naging kasalanan niya? Ang tanging kasalanan ng ama ay siya ang pinakamayaman dito sa San Diego. Ngunit huwag kang maalala,
ang mabulok sa bilangguan sa bansang ito ay matuturing ng isang kabayanihan. Ang iyong ama, gaya ng alam ng buong mundo, ay isa sa kagalang-galang na tao sa buong San Diego. Ngunit kinaisan at kinamumuhian din ng iyong ama dahil siya ay na ibang filosofiya mula sa nakakarami. Pinapalagay ng kanyang mga kaaway na siya ay isang irihi at pilibustero. Mula sa pulpioto ng simbahan, ikinakalat ni Padre Damaso ang ganitong mga pasaring kahit walang pangalang nababanggit. Mas higit pang bobo sa mga nagkukunwaring matalino. May mga tao kasing nagmamarunong sa pamamalakad ng pamahalaan, gayong wala naman silang alam. Kaya't kung kayo tumutulad sa mga ganito, ay magsisisi na kayo. Hindi dapat nakikialam ang mga mamamayan sa pamamalakad ng pamahalaan, lalo na kung sila'y mangmang at walang pinag-aralan gaya ng iba. Umalis kasi na aring yung makulong sa kwartel. Ginoo, maaari mong basahin ang laman ng sulat. Talaga? Uhulihin mo kami? Basahin mo muna ito. Ano ka ba? Hindi siya makakabasa. Alam mo, mas matalino pa ang tiyan niya kaysa sa ulo niya. Mga labastangang bata! Maawag ka sa mga bata! Ginoong kabisa! Huwag mo silang saktan! Huwag kang makialam dito, tanda! Iyan ang dapat sa'yo! Ngayon ko lang nalaman ang tunay na nangyari sa aking mahal na ama. Napakalupit ng sinapit ng aking ama. Patawag, ngunit kailangan ko nang umalis. Ipaubaya ko lamang kay Kapitan Tiago ang iba pang nangyari upang kanyang ikwento. Muchas gracias, Teniente, sa pagbahagi mo ng iyong alam sa nangyari sa aking ama. Di nada, Senyor Ibarra. Busog kaya mga bisita sa handaan, Isabel? Sa palagay ko ay oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng handa. Nakakalungkot lamang at biglang umalis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, maiwan ko muna kayo mag-ama at may ayusin pa ako sa kusina. May bumabagabag sa inyong kalooban, ama. Meron na po ba? Walang anong iya. Nagpapasalamat naman ako sa Panginoon at binigyan niya tayo ng maayos na buhay. Ngunit kawari ko'y mas masaya sana tayo kung iyong ina ay hindi nawala sa atin. Papa, huwag din ang balikan pa ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado ay pagod na kayo mula sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Nagpapasalamat talaga sa Diyos at inayaan niya ako ng napakabait at napakapilagang anak katulad mo. Kung buhay lamang talaga sa Pia, paniguradong ang kaligayahan ko ngayon ay buong buo. Panginoon, tanghali na. Ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Magandang araw po, Tia. Nais ko pong makausap si Madam Ara. Ay, nandyan sa loob. Halika, tuloy ka. Kumusta si Ibarra? Salamat naman at umalaw ka muli sa aming tahanan. Magandang tanghali, Santiago. Nais ko lang po makausap ang iyong anak. Abay sige. Clarita, nais kang makausap ni Ibarra. Isabel, hindi mo siya sa kwarto. Malamang nag-aawit pa yung nangyaya. O, ayan na siya. Maaari na kayong mag-usap sa aseteya. Kailan mo ba nang mainginom, Ibarra? Gracias, senyor. Ngunit hindi na ho kailangan. Maswerte ako at nakipagsundo ang ating mga magulang upang ikasal. Dahil kung hindi ay hindi na ako makita pa ng babaeng isang katulad mo. Napakatamis
ng iyong hirap, Crisostomo. Siguro dahil dyan ay nabihag mo ang maraming kababaihan sa mga bansang iyong puntahan. Isa na magandang obra ng Diyos ang aking sinsinta. Bakit pa ba ako makakaliba? Sus, sinungaling. Hindi ako makapaniwala na sinasara mo ang iyong mata pagdating sa gandaan ng mga dilag sa Europa. Ang kagandahan ay nasa panlasa ng tao. Ito ay naroon sa taong sumusuri ng kagandahan. At mula sa aking puso, sinasabi ko sa iyong ikaw ng aking pinaka-iniibig. Patawad aking sinta. Ngunit kailangan kong lisanin inyong piling. Bukas ay Todos los Santos, kaya't kailangan kong puntahan ang isang tao doon upang tulungan ako bukas. Naiintindihan ko, Ibarra. Ikaw ay makapaglakbay ka ng ligtas at matiwasay. Paalam aking mahal. Tingnan mo ang nagagawa ng pag-ibig sa kanila. Oo nga, Tiago. Sadyang napakatamis at napakakait ng pati. Paano mo nalaman? Minsan hindi ka pa nakaranas ng pag-ibig, di ba? Ay, nako, Tiago. Kung tigil-tigilan mo nga, hindi ako mahid sa mga dati kong manlilitaw. Garita, kung ikaw ay nababagabag, magtulos ka ng kandila para kay San Roque at San Rafael. Maniguradong gagawin nila si Ibarra para sa kanyang paglalakbay. Magandang umaga po, Reverensya. Magandang umaga rin, Isabel Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo. Saan ang iyong tungo? Pupunta kami ng Beaterio, Padre. Tingin ko lamang ang ating mga natirang gamit doon. Sige, bueno, pagkakapin ko lamang yung ama. Naway ligtas kayo makapaglakbay. Tingnan lamang natin kung sino ang masusunod sa atin. Don Santiago! Don Santiago! O Padre, anong sadya niyo dito? May gusto akong sasabihin sa iyo importante. Doon tayo sa lugar na hindi tayo maririnig. Tandaan mo lang mabuti ang sinasabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong kapakanan. Intindihan ko ho, Padre. Masusunod ang iyong kahilingan. Bueno, kaalis na ako. Oy, sa ibang lugar na tayo maghukay. Bagong-bago pa yan. Pre-pre ang bagong libing ang mga yan. Ayaw ko na. May mga dugo pa ang buto at ang buhok. Ito ka na ng masilan. Kung ikaw pa ang hukay ng ginawa ko, para pa lamang nililibing. Madilim ang gabing noon, umuulan. Namatay pa ang aking ilawan. Nakakilabot naman ang sinabi mo. Natanggal pa ang pako sa aswal, kaya't lumabas ang kalating katawan ng bangkay. Taksak ng baho ang bangkay, at binuhat ko yun sa gitna ng malakas na ulan. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo hinukay ang bangkay? Sino nagutos sa'yo? Sino pa, kundi ang kurang na malaki. Anong ginawa mo sa bangkay? Para kang gwardyang sibil kung magtanong. Moto sa akin, ang kurang malaki, ilibing sa libingan. Ang mga insik, ang bangkay na hinukay ko. Hindi ko nagawa kasi malakas ang ulan at saka malayo ang libingan ng mga insik. Ayaw ko na maghukay. Natamaan ko yung isang bungo at nabiyak. Paniguradong di ako makakatulog ngayong gabi. Alam mo ba niyo kung saan ang putod ng aking ama? Opo, senyorito. Tinamnan ko ng halamang adil pa ang buntod. Bigyan ko ito ng malaking krus upang hindi ko ito makalimutan. Anak ko ba ay alam niyo kinalagyan ng puntod ng aking ama? Po, senyorito. Alam ko naman po talaga iyon eh. Hindi ko po lang talaga maintindihan kung bakit tayo nawawala. Ayan po, alam ko dyan siya nakalibing. Magtanong ka doon sa sepulturero kung bakit ganun ang puntod. Mawalang galang na po. Alam po ba ninyo kung nasaan na ang malaking cross sa puntod na iyon na may pangalang Don Rafael Ibarra? Ah, yung cross sa puntod na may mga bulaklak. Sinunog ko na. Sinunog?
Opo, pinasudog yun ng kurang malaki. Kung gayon ay bakit hinukay ang bangkay ng aking papa? Saan mo dinala ang bangkay niya? Inutos po ng kurang malaki. Nailibing siya sa libingan ng mga insek. At ginawa mo naman sinabi niya? Hindi po. Bigat no ng bangkay at napakalakas ng ulan. Kaya nalaga ko muna sa ilog ang bangkay niya. Patawad po, senyor. Ikaw ba ang gumawa ng ganoong kalapastangan sa aking ama? Ikaw ba? Sumagot ka! Padre, Ano man iyon? Sinasabi ko sa iyo pa lamang. Wala akong alam tungkol sa sinasabi mo. Kung hindi ikaw, sino? Hindi ako yung hinahanap. Kundi ang pinalitan ko ng Cora na si Padre Damaso. patawad po, Reverensya, para sa aking Senyor Ibarra. Hindi po niya alam ang kanya nagagawa dahil sa sobrang galit. Pinatawad ko na siya. Ngunit para sa akin ay napakapait ang sinapit niya. Gabayan kanawa ang may kapal. Magpahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi ba pwede papagalitan tayo ng sakristan, Mayor? Oo nga pala. Ilan ang sisunduan mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinabi nila na ninakaw ko na ginto sa simbahan. Sige na, para hindi na sila manggulo at makauwi na tayo. Naku, Crispin, dalawang multa na ang hinahabot ko sa sakristan, Mayor. At ang sinasabi nila na ninakaw mo ay 2 kung saan ang ginto. Hindi sapat ang sundo ko sa hinihingi nila. Takot na kasi ako eh. Napakasama kasi ni Cora at lalo sa sakristan mayor. Napakasinungaling nilang lahat. Umuwi ka na lang. Kakasabihan mo si Inang na ayaw na natin magsakristan. Alam ko namang paniniwalaan ka ni Inang, kaya ikaw na lang magsabi sa kanya. Sabihin mo kay Inang na may sakit ako, kaya hindi ako makauwi. Huwag ka magsalita ng ganyan, Crispin. kahit kailan talaga kayo, wala na kayong ginawang tama dito sa simbahan. Basilio, magmumulta ka ng 2 riles sapagkat hindi magandang tunog ng kampana. Hindi ka rin uuwi ng alas 8, kundi alas 10 ng gabi. Tuhuli na ako ng gwardya. Wala akong pakialam. Ano, sasagot ka pa? Crispin, hindi ka uwi hanggat hindi mo niya lalabas ang 2 unsang ginto na ninakaw mo. Kahit kailan, wala kayong galang. Pati simbahan, pinananakawan ninyo. Hindi ko naman po yun ninakaw eh. Wala po kong ninakaw na kahit ano. Ang sumasagot ka pa, ito ang sayo. Tama na po, aray ko ba? Tama na po, kawan na kayo. Huwag pigilan. Gaga, wag mo kong iwan! Wag mo kong iwan! Tala, sa labas ng bayan ay makikita ang maliit na dampani na Sisa, ang ina ni na Basilio at Crispin. Masaya siyang nagluluto ng ulam para sa kanyang mga anak. Nagsaing din siya ng maputing kanin at namitas ng kamatis sa kanyang bakuran upang gawing sausawan. Naku, sigurado akong matutuwa ang mga anak ko sa inihanda kong ulam. Nakikita ko na gutom sila Basilio at Crispin mga simbahan. Sigurado mong gusto ni Crispin ang tuyong tawelas na pinakapaborito niya habang pinipigaan ng kamatis. Habang naghahanda si Sisa, ay siya namang pagdating ng kanyang asawa, si Pedro. Nagugutom mo, Sisa. Aba, ang sarap ng hinain mo. Matikman nga. Pero Pedro, sa mga anak mo yan. Alas na ako. Hindi mo lang ba hintayin ang mga anak mo? Ang alam ko ay ngayon sa sweldo si Basilio. Ah, ganun ba? Ipagtabi mo ako ng 1 realis. Sige na, pagkamuli pa ako sa sultada ng tinali ko. Wala nang nagawa pa si Sisa,
Sobra ang kalungkutan niya kaya't pinasaya na lamang niya ang sarili sa pagkanta. Nagluto na lamang siya ng natirang 3 pang tawilis at tiniis ang kanyang gutom dahil alam niyang hindi nakakasya pa ang ulam sa 3 katao. Nagulat na lamang siya dahil sa sumunod na nangyari. Dumating si Basilio na humahangos. Jesus Maria Joseph, ano nangyari sa iyo, Basilio? Upo kayo magrala, inang. Si Crispin naiwan sa kumbento. Naiwan? At siya may buhay? Salamat at buhay siya. Bakit kaduguan? Ako naman. Ako pa tumaka sa kumbento. Ngayon naman ako pinauwi na sa Kristan Mayor. Dahil hindi daw ako nakauwi ng alas 10 ng gabi. Bahala na makadanas ng binang gabi. Kahit noong nakasalubong ko ang Guardia Civil at sinagawan ako ng konbevean, nakatatakbo ako. Pinuputokan po nila ako ng isang punglo at dumatis sa aking mukha. Walang hiya talaga ang mga Guardia Civil. Sadyang wala silang puso. Halika na at gumutin natin ang iyong sugat. Oo, nalinisin ko na ang iyong sugat. Kumain na tayo sa baba. Pasensya ka na anak at tawilis lamang naiwan sa inyo. Naganda ako ng ulam ngunit kinain nito lahat ng iyong ama. Pagpasensyahan mo na din lamang siya. Di ka pa ba niya sinaktan? Huwag ka mag-alala, hindi niya ako ginawa ng masama. Bakit daw hindi nakauwi si Crispin? Dahil pinarusahan po siya ng Sakristan Mayor dahil nagnakaw siya ng 2 unsang ginto. Hindi naman talaga nagnakaw, ngunit hindi siya pauwi hanggat hindi niya iyon ibabalik. Kumain ka na at pagkatapos matutulog na tayo. Matutulog na po kayo nang. O habaging Panginoon, kawawa naman ang aking bunso. Hindi naman talaga nung tao ang anak ko. Hayaan mo anak at kausapin ko ang Cora bukas. Darahan ko ng gulay at hilingin ang kanyang kalayaan. Matulog ka na at huwag mo nang isipin pa iyon. Natulog na ang mag-ina sa kanilang papag. Naglalaro pa rin sa isipan ni Basilio ang sinapit ni Crispin sa sulok ng kumbento habang takot na takot. Umuukil-kil sa isipan niya ang mga daing at sigaw ni Crispin habang wala siyang magawa dahil sa sariling takot. Sa kapaguran, nakatulog si Basilio. Crispin! Diyos ko, ano nangyari sa iyo? Magproblema ba? Walang galang na bata, maglilakaw! Cora! Maawa na mo kayo sa akin! Huwag kang magtago. Hangal, kasalanan mo yan. Napastangan ka? Tingnan natin kung hindi mo balik yung nanakaw mo. Hindi ba ako nagnakaw? Maawa na po kayo sa akin! Ang Sakristan Mayor po ang nagnakaw! Huwag kang magbintang. Kahit kailan talaga yung napakasama mo. Napakasama niyo magkapatid. Ay! Oh, Inay! Kuya! Tulungan na mo ako! Maawa na po kayo sa akin, Inay! Walang iyang bata ka! Ayoko na po masakistan. Kunin niyo na lang po si Crispin bukas at kunin na aking huling sahod. Ipakikiusap ko na lang kay Don Ibarra na tagapin niya ako na tagapasto ng hayop nila. Aaralin niyo na lang po si Crispin kay Proso Potasio. Mabait naman si Don Crisostomo. Baka bigyan po tayo ng gatas ng gustong-gusto ni Crispin o kaya ay batang kalabaw. Malaki na lang ako, magsasaka na ako at mag-araro. Di ba mainam yung inang? Pumayag na kayo, huwag niyo na po akong gawin sa Kristan. Oo anak, sige tumahan ka na. Kinaumagahan ay maagang namita si Sisa ng mga pinakahinog at pinakaberdeng gulay sa kanyang gulayan. Inalagay niya ito sa isang bakol at saka umalis upang pumunta sa simbahan at kausapin ang kura sa kumbento ng simbahan.
magandang araw po. Sino ho kayo? Ako po si Sisa, ang ina ng sakristan na si Crispin. May dala ho akong gulay para sa Cora. O sige, ilagay mo lang dyan. Saan ho? Kahit saan dyan. Maaari ko po ba makausap ang Cora? Hindi maaari. May sakit ang Cora. Kahit lang po ang anak kong si Crispin. Huwag ka na magkaila. Alam na ng lahat na si Crispin ay nasa inang bahay. Si Basilio ay nasa amin ng bahay. Ngunit si Crispin ay naiwan dito sa kumbento. Naiwan nga, ngunit tumakas din pagkatapos magdakaw ng maraming bagay. Baka hinahanap na nga siya ng mga gwardiya sibil ngayon sa inyo eh. Alam mo, napakabuti mong asawa, ngunit masama naman ang mga anak mo. Katulad ng kanilang ama, lalo na yung maliit. Naku, baka hilitan pa nila ang kanilang ama. Hindi ka ba nakaintindi? May sakit ang Cora. Doon ka humakulkol sa lansangan. Sulong. Tumatakbo na si Sisa dahil sa takot na mahuli ang kanyang mga anak dahil sa kasalanang hindi nila nagawa. Sa kalituhan ay halos madapa pa siya sa daan. Pagdating sa kanilang dampa ay nagulat siya sa nakita. May mga gwardiya sibil na naghahanap sa kanilang bahay. Tila may hinahanap na tao. Nagtago muna siya ngunit nakita rin ang mga ito. Ikaw ba si Sisa? Panginan ng mga magnanakaw na bata? Opo, ako po si Sisa. Hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Huwag ka na magmangmaangan pa. Labas mo na ang iyong mga anak. Yung nakakatanda, nakatakas, nasan yung mas bata? Hindi ko po alam. Hindi ba po siya nakakauwi simula kahapon? Kung gayon, nang ikaw ay sasama namin, magkukulong ka sa kwartel habang hindi mo tuturo yung mga anak. Dinala na ng mga gwardiya sibil ang kaawa-awang si Sisa sa kwartel. Doon siya ikinulong habang hindi niya itinuturo ang mga anak. Yan! Diyan ka na babagay! Mapupulo ka sa bilangguan na yan hanggat hindi mo tinuturo ang iyong mga anak! Walang magawa si Sisa kundi ang umiyak. Nakarating sa Alperes ang balita kaya't nagdesisyon itong palayain si Sisa dahil na rin sa kawalan ng katibayan. Ang krimen yan ay kasalanan ng Cora. Pagkawalan ng bihag at huwag na siyang abalahin kailanman. Kung gusto makuha ng Cora ang nawang ginto, sabihin mo ay manalangin siya kay San Antonio. Pare siya, hindi niya lamang bagay na yan, ha? Oo, makakalaya ka na daw. Wala na ipapakayat ang gobernador sa'yo. Kasi naman eh, mag-asawa na lang yung pangulang kwenta. Tapos mag-aanak na magnanakaw. Basilio! Crispin! Tandang Tasyo, nandyan ba ang mga anak ko? Wala atang tao. Inang! Inang! Nasaan na kayo? Inang! O, ikaw yung batang hinahanap namin ah. O Diyos ko! Huwag po niyo pabayaan ang aking mga anak. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Basilio! Basilio! Dapat si Basilio may dugo! Mapula! Dapat si Basilio may dugo! Mapula! Basilio! Crispin! Mga mahal ko mga anak! Nasaan na kayo? Hangin! Nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi! Ikaw, Buno. Nakita mo ba ang mga anak ko? Hindi rin! Kayo, nakita niyo ba ang mga anak ko? Kapag nakita niyo siya ha, sabihin niyo sa akin na
Ipapahanda ko ang lahat ng kailangan bago magbukang liwayway. Ayokong makasama ang Cora. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa kanyang mga tingin. Nitilabutan ako sa tinig niyang waring napakahiwaga. Hindi ko maunawaan ang kanyang mga sinasabi. Itinatanong niya sa akin kung hindi ko raw ba napapanaginipan ang sulat at ang aking ina. Maging Sina, Sinang at Anding ay nakakabalitang hindi raw masyadong kumakain ng Cora. At tila napababayaan ang sarili. Ngunit hindi maaaring hindi natin siya kumbidahin. May kaugalian tayo dito at isa pa'y narito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka magkasakit kayo. Di ba kayo natakot magkasakit o magkasakwan? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukit ang handa namin ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may batis po sa Gubat Idaraos, malapit sa puno ng balete. Po napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong panyaya. Mara Clara, alis na ako. Magkita na lang tayo bukas. Padre Salvi, mauna na po ko sa inyo. Isang lalaki ang sumalubong kay Ibarra habang siya ay naglalakad. Hindi po ninyo ako kilala, Ginoong Krisostomo. Subalit, pidalang araw ko nang hintay ang iyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan po ba kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulsan, kaya't wala isa mong nagnanais na tumulong sa akin. Nawawala po ang aking mga anak at balayo ang aking asawa. Anong kailangan niyo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Naglalakad na patungo sa sapa ang magkakaibigan. Kadalagahang kasama ang kanilang mga ina at mga tiyahin. Kasama ang mga katulong na babae na may dalang baong pagkain at kagamitan para sa piknik. Sinaway sila ni Tia Isabel sa kanilang kaingayan. Pagka nakakabulabog kayo sa mga natutulog pa, huwag kayong maingay. Hindi ganyan ang dalagang Pilipina noong kapanahunan namin. Sila may ibig, mamalimot. Magandang araw, mga bibibini. Magandang araw rin, mga Ginoo. Victoria, maaari mo bang awitin ang kundiman ng pinag-iisang higit? Paumanhin pero ayaw ko. Sige na, Victoria. Si Maria Clara na lang. Maria Clara, maaari mo bang umawit? Pero malulungkot ang aking mga awit. Yes lang yan, pumayag ka na. Sige na. Hawakan mo ako, damhin mo ang pag-ibig kong sa'yo. Ikaw ang pinakamagandang dalaga. Ay humingi ng payo kay Peloso Potasio. Peloso Potasio, Nariyan pala kayo, Ginoo. nabala ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa'yo? May nais po ako isang guli sa inyo. Bakit po kayo nasulat ng isang hieroglifiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako sa inaharap. Sa panahon ng mabasa lang aking mga sinusulat, tiyak na hindi ito papalagahan at susunugin pa ito. Ngunit kung susunod na sindahay, higit na matatalino. At kung ito'y kanilang mabasa, ay sabihin lang, hindi pala lahat ay natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayo sumusulat? Sa wika natin na Tagalog.
Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo, gaya ng ginagawa ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at pag-alala na rin sa aking kasintahan. Matagal ko nang pinangarap yan. Pangarap ng isang baliw. At isipin din ng mga tao, baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa isang tao na kapag kakamalan nilang baliw. Para sa kanila, ang matatalino yung mga kapitan kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi maging sunod-sunuran sa kura. Bakit hindi kayo humingi ng payo sa kura o sa kapitan o sa iba pang may tungkulin? Maaari niyo silang sundin, maaari din hindi. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano ninyo kung kayo magkikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Totoong makapangyarihan ang kura, subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mapang-abusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katuwiran at pamahalaang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakinggan kundi ang kura. Sumusunod lamang ang kamay sa inilita ng isip. Parang isang pagmamalabis ang inyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraing. Pipi ang bayan kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi magtagal ay darating din ang panahon ngayon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Naunawaan ko yung ibig sabihin. Dapat ninyong malaman na ang nanggagaling na utos sa itaas ay hindi pinatupad pagdating na sa ibaba. Ang nanungkulan ay mapang-abuso. Dalawa lamang ang dapat ninyong gawin. Ang yumukod sa mga makapangyarihan o hindi yumukod na kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yumukod kung hindi kailangan? Sapagkat kung upang yung kinatapakan ng kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Nalimutan po ba ninyong sila ang may kagagawan ng pagkamatay ng aking ama? Hindi ko nais pagiganti ang aking ama alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Hay, iho. Huwag mo na ninyong gawin ang inyong mga plano hanggat hindi ninyo lubusang natanggap ang kasawian ng inyong ama. Matutulungan kanila ako at mapaniwalaan ang paaralan pagtay pa magiging tulay upang lumaya sa kamangmangan ang bayang ito at matuklasan na nila ang pangangamkam ng kumbento. Mabiguman kayo. Nakakatuwang ginawa ninyo ang narapat ninyong gawin. Naniniwala ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura. Sana hindi siya katulad ni Padre Damaso. Salamat po, Ginoo. Ako'y tutungo na. Ilang araw na ang lumipas. Pagkatapos magawa ang buong paaralan, ay isang piging ang naihanda na dinaluhan ng maraming mga taga-alta di sosyedad. Nag-uusap ang alkalde at si Ibarra. Puro papuri ang ipinukol ng alkalde sa kausap habang sumimangot sa kanya si Padre Damaso. Bakit hindi ninyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang sa akin ni Cristo Ibarra ang mga taong nakatulong sa kanya, gaya ng arkitekto ng reverensya. Nakatatawa ang mga taong kumukunang ng isang adito. Nagpapakita lamang ng kamangmangan ng isang Indio na nagdudunong-dunungan. Ako lamang ang gumuhit ng plano ng simbahang iyan. Subalit, ang ipinatayong gusali ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawali. Dali lamang, Padre Damaso. Magabay ang lahat, ngayon pa lamang ay pinarurusahan ng ama ng isang ulupong, nangangamatay sa loob ng bilangguan at ni walang mahigaang kama. Sa sobrang galit ni Ibarra, ay nawa niya ang liig ng pare upang hindi ito makakilos at saka inamba ang matalim na kutsilyo. Walang kahit sino man ang maaaring malipusta sa aking ama. Itong paring to ang pinakainiwas-iwasan ko. Isang paring walang galang at walang utang na loob. Isa siyang demonyong nagbabanal-banalan. Siguro naman ay dapat na siyang mamatay. Wag, senyor! Wag! Wag niyo hayaan ang sarili magkasala sa Diyos! Magdasal ka na sa lahat ng mga santos, Padre. Makita natin kung dugo o lusak ang dumadaloy sa ugat mo. Huwag, Crisostomo! Para sa akin, maawa ka sa kanya! Sa opisina ng bagong dating na Kapitan General. Alan, kung paintulutan ninyo ay nais kayo mag-uusap ni Don Crisostomo Ibarra. Don Ibarra? Ang sinasabing nakaalitan ni Padre Damaso? Opo, at ang napatawan ng ekskomunyon. Papasukin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Isang karangalang makilala kayo, Senyor Ibarra. Looking po ko sa inyong kabaitan, kamahalan. Ito ay hindi ako itinuturing na mabuting tao. Tungkol sa pagkakalaitan niyo ni Padre Damaso, sisiguraduhin kung hindi ka magagalaw ng mga pare hanggat ako'y namumuno sa bansang ito.
Atin ko ang arsobispo, sumulat ng Santo Papa, upang maibsan ang iyong iskomunyon. Gaanong kalapastanganan. Gracias, kamahalan. May pupuntahan pa akong malaking bago. Maraming salamat at ako sa kita. Yun, diba? Maraming salamat din po. Pagkaalis ni Ibarra ay pinatawag ulit ng Kapitan General ang alkalde. Mula sa araw nito, Alkalde, nabiling ko sa ilalim ng proteksyon si Senyor Ibarra. Sa bahay ng Alperes, sa parting bintana, ay may makikita si Leon na laging inuupuan ni Doña Consolacion. Si Doña Consolacion ay isang gusgusing babaeng nag-aastang Europea. Asawa siya ng Alperes. Mas kilala siya bilang Doña Alperesa. Mahilig siyang mag-Espanyol at nagpapautal-utal ng Tagalog upang hindi siya mahalata. Isang araw ay maririnig na umaawit si Sisa na inaalagaan sa bahay ng Alperes, kaya't ipinatawag ito ni Doña Consolacion upang pakantahin. Hindi ito nakapagbigay galang, kaya't agad na kinuha ni Doña ang kanyang pamalo. Sisa! Sisa! Vamos, makatarikaw! Guardia! Dilay sa mga kakanta Tagalog! El nome enjedid no hace falta Espanyol! Tigil na! Huwag kang kumanta! Huwag kang kumanta! Nahahapis sa... Nabigla dahil ang Donya ay narinig nilang matatas managalog. Napahiya ang Donya. Sa pagkapahiya, pinaalis ng Donya ang mga bantay. Lumakad ng payaot pa dito sa silid at hinuhutok ng kamay ang latigo at saka huminto sa harap ng baliw. Paila, paila, paila. Ngayon ikaw naman ang sumayaw. Sayaw! Paila! India! Paila, paila, India. Kondinada salbahe. Dumating ang Alperes na walang kibo. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka man lamang nagbigay ng magandang gabi. Mga bantay, dalhin niyo ang baliw na ito. Sabihin kay Marta, bigyan niyo ng ibang baro at gamutin. Pakainin ng maigi, bigyan ng mabuting higaan. Mag-ingat kayo at huwag kayong lapasta namin. Bukas, ihatid ko kayo sa bahay ni Ginoong Ibarra. Patakbong na naug si Kapitan Tiago at Tia Isabel nang marinig ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng bahay. Ang dumating ay si Dr. Tiburcio de Espadaña, ang asawa nito na si Doktora Doña Victorina de los Reyes de Espadaña at Linares. Pinakilala ko sa inyo si Don Alfonso Linares de Espadaña. Siya ay inaanak at kamag-anak ni Padre Damaso at tanging kalihim ng mga menestro. Naparitong Kapitang General, kasinungalingan. Maniwala kayo at dyan umupo. Sayang, kung maaga-agasan ang pagkakasakit ni Carita. Narinig mo ba, pinsan? Hindi karaniwang tahanan niyong pinanhin. Sinabi ko na sa iyo dun, Santiago, na aming pinsang itok ay kaibigan ng mga duke at ministro. Sa Madrid ay malimit silang kumain sa bahay, kundi del Campanario. Ng Duque de la Torre. Saan ko po matatagpuan si Padre Damaso? May dala po akong liyang para sa kanya. Saan na aking sarili kundi pagkakasang si ako'y naparito. Sa bayang ito, at siya ngayon at may mapaparito. Maria! Maria! Anak ko! Hindi ka mamamatay.
din. Ikaw pala ginaanak ng Kaligos. Mahilim sa akin ukol sa iyo, ngunit hindi kita nakilala. Dangan kasi hindi ka pa sinisilang nang ako'y umalis sa Espanya. Ibig sabihin ihanap kita ng mapapasukan at asawa? Sa mapapasukan ay madali. Marunong ka bang magbasa at sumulat? Ako po ay nag-aaral ng pagkamano ng gold sa Universidad ng Central. Yes, sir. Hindi mo kalain para kang isang babae na hindi. Bibigyan kita ng isang babae? Oo, bibigyan kita ng isang babae. Hindi naman po ako nagmamadali, Padre. Halika, punta natin sa Santiago. Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi. Lucas, payag ka ba sa aking plano? Opo, ako po ang bahala dyan. Nakakaw mo ba na wala makalamito kundi tayong dalawa lamang? Mamamatay akong nakatikom ng bibig. Payag ba ang kapatid mo sa plano, Bruno? Hindi pa. Bakit? Bakit ka tumanggi, Tarsilo? Dahil panganib ang inyong binabalak. Katahimikan ang namayani sa kanila. Ilang saglit pa. Lucas, pairamin mo naman ako ng pira kahit 4, 3, 2 realis lang. Ibabalik ko ito sa iyo ng doble. Ngunit hindi sa akin ang perang ito. Inilaan lamang ito sa akin ni Senyor Ibarra para sa taong sasang-ayon sa kanyang plano. Ngunit hindi ko kayo kayang pahiramin. Binigyan ni Lucas ang magkapatid ng pagkakataong mag-isip at mag-usap. Pagkaraan ng ilang minuto. Lucas, magkano ang mapapalangan? Bibigyan kayo ng 30 piso at 10 piso naman sa maaaya nyo. At kung ito ay magtagumpay, bibigyan kayo ng 100 piso. Tandaan nyo, mayaman si Senyor Ibarra. Kung gayon ay, papayag ako. Ako na rin, Lucas. Naglalakad ang mag-asawang ni Espadanya sa lansangan ng katanghaliang tapat. Tumitingin-tingin sila sa mga bahay ng mga Indio, habang panay pintas at panlilibak ang maririnig sa bibig ng Doña Victorina. Ang papangit naman ng mga bahay, halatang isang Indio lamang maaring tumira. At aba, wala pang galang, hindi man lamang mabibigay pugay sa mga katulad nating maharlika. Hindi katakatakang puro pangungutya ang maririnig mo sa mga pride tungkol sa kanila. Napadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes. Tulad ng dati, ay matatanaw si Doña Consolacion sa bintana ng bahay. Suot ang kanyang pranela at may tabako sa bibig. Hinahagod niya ang tingin ni Doña Victorina at saka lumura. Ganyan kayo makatingin. Naiinggit ba kayo? Mahal ko, esposa. Huwag kang magskandalo dito. Nakakaya sa mga tao. Huwag kang humarang kung ayaw mo pumilapon yung pustiso. Kayo, kinakaingitan ko. At bakit? Kinakaingitan ko nga pala ang inyong kulot. Dalawang donyang walang asa nag-away sa mismong durungawan ng bintana ng bahay ng Alperes. Ano kaya ang kahihinatnan yan? Para sabihin ko sa iyo, Dona Alperesa, hindi ako probinsyano ang katulad mo. Sa pustikada kong tao, wala nakakapasok na Alperes sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa pintuan. Aba, ekselentissima, Senyora Pupot. Hindi nga nakakapasok ang mga Alperes kundi ang mga pilakyon na tulad ng iyong asawa. Paraanin niyo ko, mga walang bodo! Bumaba ka dyan, Doña Consolacion! Dito tayo magtuos! Walang hiyang probinsyana! Nabandera ka lang naman noon na napikot mong asawa! Bitawan mo ako! Hindi mo talaga ng gulo! Sige, pagbibigyan kita! Halika na! Dito tayo magtuos! Jesus Maria Jose! Consolacion! Anong gulo na naman na ito? Magtigil ka! Nakahiya sa mga tao! Ibili mo yan ng disenteng gamit at kung wala kayong pera, magnakaw kayo sa taong bayan, meron naman kayong sundalo! Ikaw ang bumili ng asal! Mga walang modo! Naturiyang mayaman! Ngunit sayad naman sa lupang ugali! Magtigil ka, Gulis! Kung makalipusta ka sa amin, kapala kay ganda yung moral! Napadaan si Padre Salvi sa kalye ng bahay ng Alperes at nakita ang namuong kumusyon. Magtigil kayo sa ngalan ng Panginoon! Para kayong mga hayop!
Hindi pa rin naman kayong tao. Nakakaisipin na kaping pagkakas. Muna sa mga Indio. Hala, pagbiyan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpugisal kayo. Intindihan. Sunod, magsinuwi na kayo. Nandito na kayo, hindi nyo pa inawat. Diyos ko po, patawarin nyo pa sila at hindi nila lamang kanilang ginagawa. Magluluwas tayo ng Maynila. Magsusumbong tayo sa Kapitang General. Hindi mo man lamang ipinaglalaban ang iyong pagkalalaki. Dapat ay hinamon mo ang alperes ng revolver o kaya'y sable o kaya'y... Iya, alam mo na hindi pa ako nakahawak ng... Brian Ibarra, anak nito ko rin pala sa maraming bansa. Marahil ay makaparehas kami ni Ibarra ng gilid. Linares, puntahan mo sila sa alperes at hamunin mo sila ng sable o... Bakit niya biturin? Anong nangyari? Huwag kayong mag-ingat. Biturin. Kung gayon, anong gusto mo mangyari doon niya? Ang pinsan kong si Linares ay hinahamon ng alperes. Kung hindi siya pumayag, huwag mo siyang ipakasal sa iyong anak. Bakit umiiyak si Clarita? Hindi siya nasabihan sa ating magkakasundo na hindi si Ibarra ang kanyang pagkakasalan, kundi si Linares. Si Padre Salve ay nagmamadaling tumungo sa tahanan ng alperes. Padre Salve, pasok ka. Ngayon ninyo mapapatunayan ang kalagahan ng mga praile. Isang babae nung kasal ng gabi, ganap ng kawalo. Pansasalakay ng kwartil, papasukin ng kumbento, papatay ng mga kastiga. Magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa. Sinong taong huling ko? Huminahon kayo. Dapat yung paghandaan ng pagsalakay nila. Padalhan ninyo ako ng 4 na gwardiya sibil. Pagsabihan ng mga bantay sa daungan. Kailangan kayong mag-ingat upang sila inyong mahuli. Tungkulin ninyo yan sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya sakaling kayo ay magtatagumpay. Sana hindi malimutang banggitin ang aking ginawa. Dali-dali namang pumunta si Elias sa bahay ni Ibarra. Natuklasan na magkakaroon ng malaking pag-aalsa at ikaw ang nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang iyong pangalan ng mga manghimagsik na bayaran. Huwag na kayo magalinlangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan nyo nang umalis, Ginoo. Saan ako punta? May naghintay ba sa akin? Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay makapangyarihan, upang hindi kayo malaman na may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang makapagsulpong na pag-aalsa? Isipin nila kayo ay taksil at ipinahin sila para sila ay mahuli. Sunugin ang kasulatan, tumakas at hintayin kung ano ang mangyayari. Yan ang dapat mong gawin. Si Maria Clara? Hindi. Mabuting mamatay na lang. Tulungan mo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang mga kasulatan ng aming pamilya. Din niyo ang mga sulat ng aking ama na lalong nagpapahamak sa akin. Nakilala po ba ninyo si Don Pedro Ibarra Mindia? Siya ang lulukustuhon. Siya ang dahilan ng pagkasawi ng aming angkan. Kayo ang itinuro sa Diyos sa akin para magkapagiganti. Tingnan niyo kung mabuti! Tingnan niyo itong mukhang itong punong-puno ng pagtitiis samantalang kayo nabubuhay! May kayamanan! Umiibig! Kinikilala! Nabubuhay! Nabubuhay! Si Ibarra ay nagmamadaling umuwi sa kanyang bahay. Siya ang pinakamabilis na kabayo at matulog na kayo.
Sa ngalan ng hari ng Espanya, buksan niyo ang pinto. Hinuhuli namin kayo sa ngalan ng hari. Bakit? Naisipan ni Elias nang bumalik sa bahay ni Ibarra. Nalaman niya sa mga utusan ang nangyari sa kanilang amo. Nagkunwari siyang umalis, ngunit ang totoo ay umikot naman siya at dumaan sa bakod. Umakyat si Elias sa bakuran at pinasok ang bahay ni Ibarra. Kinuha niya ang mahahalagang bagay at isinilid ito sa sako. Kinuha din ito ang larawan ni Maria Clara at umalis. Ito ang buong tapang ng nanlaban at nahutos sa mga kasamahan na tumatagas. Ano ang ipinangako ni Cristo Ibarra para surkayin ng espiritual kagabi? Iginanti lang namin ang aming ama na pinatayin niyo sa palo. Hanapin niyo ang dalawa ninyo kasama. Inulog namin sila sa bangin. Doon sila mapupulok! Sino ang iyong mga sabwat? Dahil yan sa mga bangkay, kilala mo sila! Patayin na lang ako kung totoo kayo, Kristiyano! Nag-uusap sina Tia Isabel at Kapitan Tiago nang dumating si Linares at Don Tiburcio. Malaki talaga ang nagagawa ng mga isang kamag-anak na nanungkulan sa pamahalaan, di ba? Dahil dyan, nakakalabas pumasok siya sa loob ng pamahalaan ng Kapitan General. Una ko pa lamang nakita si Ibarra ay parang naniwala na ako sa kanya na isa siyang pilubusta. Ano nga ba ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ni Crisostong Ibarra? Iminungkay ng pinsan kong si Linares na siya ibitayin. Hindi! Huwag mo kami paglihim, pinsan. Ikaw ang tagapagpayo ng Kapitan natin. Clarita, iya. Ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti namat nakita kita. Kaya kami narito ay upang mapag-usapan ang mga hindi natapos na usapan noon. Mawalang galang na po. Babalik po muna ako sa aking city. Usya, Chad. Dapat na matuloy ang kasal ni Maria Clara at ng aking pinsan. Ipagsabi mong magdaraos tayo ng isang pesta. Maganda iyan. Usya, mauuna na kami. O sige, salamat sa pagdalaw. Kinabukasan, napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Nangunguna sa mga bisita sina Padre Salve, kasali din si Teniente Guevara. Sa umpukan ng kalalakihan, ang usapan ay tungkol sa paglipat ng Cora sa Maynila. Cora, bakit mo ba pala kayo lumipat sa Maynila? Okay, wala nang gagawin dito kaya tinarapat na ako'y mag-Manila. Ako man ay aalis na rin sa bayan ito upang pamunuan ang isang magpagkat na magayon pa rin po sa iba't ibang lalawigan para paksain ng rebelyon ng pag-aalsa. Ano nga po pala ang nangyari sa filibustero? Kung si Crisostong Ibarra ay yung tinutukoy, ang paniniwala ko'y dapat siyang bitayin gaya ng mga salarin noong himagsikan sa taong 1872. Ang sa akin ay dapat siya ipatapon. Masyado siyang naniniwala sa kanyang inaharap na kasulatan. Kung ang tagapag-usig ay hindi makapabigay ng kahulugan at kasulatan sa kanyang ebidensya, ay maniniwala akong maaari siyang walang sala. Ano ang nais niyong ipagkahulugan? Ang sulat ay binigay niya sa babae bago siya pumunta sa Europa na may malabong payag at talata na naglalaman ng may pagbabanta laban sa pamahalaan. Paano nakarating ang sulat sa mga tagsig? Malamang ay natakot ang babaeng binigyan at kusang isinuko ang sulat ng tagusin. Marahil nalaman ng pamahalaan ang tungkol sa sulat at Patuloy na kumakatok si Kapitan Tiago sa pintuan ng silid, ngunit ayaw itong pagbuksan ng dalaga. Tumayo siya at pumunta sa azotea. Ang buti nilang ginawa ng Nakita niya ang isang karwahe na papalapit sa kanilang bahay. Nagulat siya nang makita ang isang lalaki na papalapit kay Maria Clara. Maria Clara! Maria Clara! Buksan mo ang pinto! Maria Clara!
Patuloy na kumakatok si Kapitan Tiago sa pintuan ng silid, ngunit ayaw itong pagbuksan ng dalaga. Tumayo siya at pumunta sa azotea. Nakita niya ang isang karwahe na papalapit sa kanilang bahay. Nagulat siya nang makita ang isang lalaki na papalapit kay Maria Clara. Crisostomo! Ako nga, sa bangkay ng aking ina ay nangako akong paligayahin kita anuman ang aking maging kapalaran. Nagpunta ako rito para tuparin ang pangakong iyon, bagamat ay ikaw hindi tumupad sa ating sumpaan. Palalayain na kita. Tuwarin sana ako ng alaala ng aking ina sa sabihin ko sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ng aking tunay na pagkatao na ang kinikilala kong ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako umaaaring magpakasal sa iyo sapagkat ibubunyag ang lihim na iyan. Matutuklasan ang naging kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal na kinikilala kong ama. Kailangan mo ng katibayan. Toong lahat ng aking sinasabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Iniwan sa akin ng taong nakakabatid ng aking lihim ang sulat na ito kapalit ng sulat mo sa akin. Kailan lang akong ipagpalit ng sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila iyon gagamitin. Oo, totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-ala ng alaala ng aking ina. Wala akong maaaring gawin kundi magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan kong makipag-isang dibdib upang maitago ang lihim ng aking pagkatao. Ngayon, magagawa mo pa ba kaya akong libakin? Marsanghil. Maligaya akong pinaniniwalaan mo na ako ngayon. Ikakasal ka na. Oo, iyan ang kagustuhan ng kinikilala kong ama. Minahal at tinilagaan niya ako kahit hindi niya tungkulin. Kaya't bilang isang ganti ay kailangan ko siyang sundin. Ngunit hindi ko malilimutan ang ating sumpaan. Madilim ang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lang akong umibig at hindi na ito maaangkin ni numan. Anong niya? Makas lang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman nila ito. Paalam, Crisostomo. Pini, naway matagpuan mo rin ang Ginoong ituturing kang mundo kahit na paalam, Maria Clara. Dadalhin ko kayo sa isa kong kaibigan sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang salapin ninyo na itinago ko. Magagamit ninyo sa pangibang bansa. Mangingibang bansa? Sa ibang bansa ay makapamuhay kayo na tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at tutulungan kayo para kayo mapatawad. Inligtas mo ako ng 2 beses sa kabila ng kasawian ng inyong angkan sa aking angkan. Marapat lamang na ibalik ko sa inyo ang yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayong magkapatid. Tayo'y kapwa sa wimpalad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mamatay. Bakit mo ako pinapaalis? Sa ibang bansa ay maaari pa kayong matagumpay. Kung daranasin ninyo ang ibayong hirap ay baka dumating ang araw na ipagtakil ninyo sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala pa akong ibang iniisip kundi ang kapakanan ng bayan. Hindi ninyo ako nauunawaan. Naniwala ako na inibig ninyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang hirap
gutom at pag-uusig. Maniwala akong itatakwil ninyong bayang ito. Humingi ako sa inyo ng tulong para sa inyong palad. Ngunit hindi ninyo ako pinakinggan. Sila inyong pinangigan. Ngayon, itinutugis kanila at tinuturing na kalaban. May katuwiran kay Elias. Ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat. Gayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan ng panlunas. Kanser na kailangan gamutin at sumpuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong pilibustero. 300 tayong napasasa sa atin habang tayo naging sunod-sunuran sa kanilang pangalipusta. Nagyaon ay halos nawawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng pananalig ng Diyos. Wala nang natira kundi hingin natin ang natitira nating karapatan at lakas. Liliwas tayo para mapagkabalan akong taga-Piña, Francia. Marapat siguro na tayo maghimagsik. Makinig ka sa akin sasabihin, mayaman ka at maaari ka makapagbayad ng iyong magkasama. Ngunit, maliliit lang ang maaari masugatan. Kaunting kalayaan at katarungan lamang hinihingi ng mga sahimpalad at hindi pagtatakwil sa Espanya. Kung ganoon ay gagawin ko itong mag-isa, Elias. Gusto mo, maulit tayo. Ikaw na tumakbo sapagkat tatalon ako. Nunundag ako sa tubig at ililigaw ko sila. Huwag kang humalik, lalaban na lang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Makita na lang tayo sa Nutubina, sa libingan ng iyong ninuno. Mag-iingat, Elias. Natagod ka ano? Hindi mo ba inaasahan ang pagdating? Narito ako para masaksiyan ang kasal mo. Bakit namutla ka? Masakit ka naman ba, anak? Mahal niyo pa ba ako? Tulungan ninyo ang aking ama na di matuloy ang aking kasal. Noong buhay pa si Ibarra, gusto kong lumaban, umasa at manalig. Ibig kong ipagpapos sa kanya. Pero ngayon, patay na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Hindi hamak na nakahigit sa Linares kay. Maaari akong magpakasal kanino mang noong buhay pa si Crisostomo. Wala namang gusto ang ama ko kundi malalaking ugnayan sa mga nasa poder. Pero ngayon, patay na siya. Walang sino mang tatawag sa akin na asawa. Kumbento o sementeryo lamang ang aking pagpipilian. Ako patawad. Hindi ko sinasadya ang kalungkutan mo ito. Ibig ko lamang mabigyan ka ng mabuting ng kaligayahan ito'y dahil mahal kita. Mahal mo pala'y ako'y huwag mong hayaang malungkot ako habang buhay. Patay na siya. Ikaw ay madre. Sang madre, hindi mo lamang alam na ang anak ko nabuhay ng misteryo na nakakublis sa mga pader ng kumbento. Matanda na ko, Maria. Hindi na kita mapangangalagaan, pati na ang iyong kaligayahan. Humiling ka ng iba pa. Mahalin ang binata kahit sino man sa wag lang ang kumbento. Ang kumbento o ang kamatayan? Diyos ko, pinarusahan mo naman ako. Pagpalayan mo sana ang anak ko. Ayaw kong mamatay ka, magmamadri ka. Diyos ko, talagang nandito ka nga para magpaparusa ka. Kabayan sana kayo ng Diyos sa inyong kabutiang loob. Ngayong Pasko po ay gusto ko sana umuwi ng bahay para makita aking ina at kapatid. Di ka pang lubusang magaling, lubang malayo pa inyong bayan. Mahirapan kang umuwi sa inyo. Iyak na ihintayin ang aking ina sa paghanap sa akin. Kayo po ay maraming anak. Kami dalawa lamang magkapatid. Ibabalik ko po dito at ipagsama ko ang aking kapatid. Ina! Ako ito si Basilio! Basilio!
ang aking ina. Nasugatan ako. At may 2 araw kung hindi ko makain at uminom man lang. Hindi magtatagal. Mato. Sunugin mo ang iyong bangkay ng iyong ina. Kung wala mang sinong dumating. Kung kaya mo ang gintong aking ibinaon. Ariin mo yun at gamitin sa iyong pag-aaral. Mamatay man lang akong hindi makikita ang pagbukang liwayway sa aking inang bayan. Kayong mapapalad na makakita nito. Batiin niyo sila at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa gabi. Basa sumulat? Ako po ay nag-aral ng manunggal. Biloy. Di ka klaros, Biloy. Matutuloy ang plano kung kayo magiging pagpamilya. Ay, kung wala ka din, paglagan yung mali ito. Pang video ano, mana lagi buat sir. Saya mo. Ay, sik, bunalan ka. Sige na, murag-murag. Ano siya guys? Oh? Wala na natira, kundi hingin na natin ang karapatan ng lakas. Iliwas tayo! Iliwas tayo para mapagkabilan tayo taga Pinya Francia! Cute kayo siya guys! Oh? Cute kayo! Wala nang natitira, kundi kayo sa amin. Kundi kayo sa akin. Hingin na natin. Kundi hingin natin. Hingin natin ang ating karapatan at lakas. Ngayon ay halos nawawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Wala nang natitira kundi hingin natin ang pagbayad ng Ay, gutong Biloy! ang ating karapatan at lakas. Uy, buyagan, mitaw ay gaba. Oh? Guys, sabaw na yan. Guys. Mara guys, oh. Ayaw, sungga si Biloy Mirig. Bilay! Miguel! Gusto na kamuling. Kadula na ako. Na 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 na. Hala. Hala. Pagilom. Explain ang isa, explain. Magtaran gamit na pero. Yes. Ikaw na na. Ikaw na misteriya oy. Ikaw lagi. Sunod ako. Halika dito. Ayaw. Halika dito. Dito tayo magtoos. Ay, sa babay. Dito. Dito tayo magtoos. Iwaki. Lunes ay martis. Lawat to. Ikaw wala. Hindi ka nakapasok. Hindi naman.
natuklasan na magkaroon ng malaking pag-aaral sa at ikaw nakatakdang mapahamak. Natuklasan na magkakaroon ng malaking pag-aaral sa ano ito kung mayroon ito? Ano man na? Wala po ka ako. Happy eating, Miri. Hindi naman siya nagnakaw. Kuhang ulos bulad, guys. Kuhang ulos bulad. Kit-kit. Dibalik. Kuha kanon. Hindi naman siya nagnakaw ngunit. Diri na lang panihapon, Miri. Hindi naman siya nagnakaw. Ito sa taging bababaw niya naman ka niya. Guys, naurot ng bulat, guys. Oh, bukog na lang. Asa naman kami rin? Ang bahaw, guys. Ikaw nila, guys. Oh, to ano? Pinapasura. Pinapasurahan. Pinapasurahan. Ay, bawa, meron na. Pwede ramanggod na nun sa mo. Sa kastan may dahil nagnakaw siya down na Kanilimutan ka. Pina. Okay, Loy. hawa to niya mabalik Pasa kinisin mo amiga ko nililipas sa buhok. Uy, masih bagus. David, pagkarong ito na David. Maapre na rin. Abre na rin. Sirat ilan dagat. Kung hindi siya, hindi ka. Tarong bili. Sige, Gib. Dalong gano, buling kayo. 1, go. Wala akong pakialam. Ano, sasagot ka ba? Kabayan kanawan ng may kapal. Alam, balik. Stranger to my eyes. Ramay. Okay. Yun, ikaw pala ang nasirang anak ni Don Rafael Ibarra. anumang oras ay maaaring sumiklab ang oras ay Clarita, Iha, ikaw talaga ang dinadalaw namin. Mabuti naman at nakita kita. Kaya kami narito. Go. Hindi po ninyo ako kilala. Yun ang Jesus ko. Subalit, may dalang araw